Hi guys, ako po yung nanay sa likod ng Facebook viral post na HFMD o yung hand, foot, and mouth disease na kumalat sa buong social media noong July 12. Exactly one week ago, magmula ngayon. Sunday din siya. Actually kasi nung pinost ko yun, nung gabing yun, gabi ko siya pinost eh. Pagka-post ko, sa totoo lang, nung minutes after ko siya i-post, mayroon pa mga nag-comment. Halos magaganda pa yung sinasabi nila. Sinasabi nila na, okay lang yan kasi tuyo naman na, pinayagan naman na kayo ng doktor. Malinis na yung mukha, ganito, ganyan. Ganun yung mga sinasabi. Then, syempre yun, natulog na ako. Tapos, nalimpangat na ako siguro mga alas 12 na una. Kasi hawak ulit ako ng cellphone ko. Pag hawak ko, yun, mayroon ako nakitang isang comment doon. Sinimulan niya yung negative comment. Sinabi niya doon na, hindi naman siya nambabasa ko, sis, ba't nililabas agad, tungkol ganyan, mahawaan doon sa playground, yung mga bata, ganito, ganyan. So ako naman nag-comment, nag-response naman ako, sabi ko sa kanya, sinabi ko naman sa description ko na pinayagan naman na kami ng doktor na lumabas, ganito, ganyan. So yun, pagkatapos nun, syempre tulog ulit, gising. Pagkagising ko siguro mga alas 6, okay pa yung account ko eh. Nakita ko na agad na ang dami ng galit. So hindi ko na inisa-isa kasi busy ako eh. Busy na ako nung lunes na yun. Tapos mga bandang alas 7 siguro, ayun, meron nang nag-prompt sa cellphone ko na your account has been hacked. Sabi niya gano'n. Hindi ako naman, kinlik ko yun. Pag-click ko doon, dinirect niya naman ako sa mismo usual na ginagamit ko na Facebook. Na pagka nun, open ko, nag-log out siya. Pag log out niya, syempre, ang una mong gagawin, mag-login ka ulit. So, nag-login ulit ako. Iri! Onigay! Nag-login ulit ako. So, pagka-login ko, yun, wala na siya. As in, wala na. Hindi na siya nag-a-appear. Wala na talaga. Tapos, sinasabi na, basta walang screen. Kahit ulit-ulitin ko siya, wala na siyang screen. Tapos yun, syempre, sa isang linggo na wala ako. Pinipilit ko pa rin na gumawa ng paraan kung paano ko siya maibabalik. Wala na talaga, as in negative, wala na talaga. So yun, doon nawala, as in nawala yung mismong Facebook ko na yun. Ang pinanghihinayang ko kasi personal Facebook ko yun. As in, nung nawala yung ano ba yung dati? Friendster. Yung nawala yung Friendster, ayun agad yung ginawa kong account para dito sa bagong Facebook. Dahil nung lumabas bigla yung application ng Facebook, ayun yung ginamit ko. So, siya yung sinugal ko para ganyan, mag-content. Hindi ko naman alam na mawawala siya bigla. So, yun, hindi po ako nagtago or what. Tapos, dun po sa mga, kasi hindi ko na nakita yung mga comments nyo dun eh. Kasi wala na talaga nakita. Bigla na lang mayroong mga tumawag sa akin. Through line, through Viber, sa telepono. Hinawagan na ako na, "Hoy be, viral ka, trending ka, ganito ganyan." Ako naman, hindi ko na kasi hack ako, ganito ganyan. Ayun ang sinabi ko. Pero, syempre, una, shock ako. Wala akong magagawa. Baga, kailangan ko mag-move on. Diba? Then sa mga nagsabi na, dito ko na lang sa mga kaibigan ko na lang nalaman yung mga sinasabi nyo eh. Sinabi nyo doon na bakit on the 8th day, nilabas mo agad yung bata, ang aga pa, makakahawa pa siya doon sa playground na pinuntahan nyo. Gusto kong ipaliwanag na magaling na yung mga anak ko. Dito kasi sa Japan, kapag nagkaroon ka ng foot and mouth disease, automatic, 3 days lang po ang quarantine ng mga bata. Sa Pilipinas yata 10 days, di ko alam. Pero dito kasi 3 days lang. 3 days lang dito. Kasi kapag nagkaroon ka ng foot and mouth disease, usually 1 day, 2 days lang ang lagnat. Dapat, on the 3rd day, magaling ka na dapat. Okay ka na dapat. Nga lang, di ba, sa case naman ng kambal ko, severe talaga sila. So, kita nyo naman, di ba, matindi talaga yung mga sugat na nakuha nila. So, ako, hindi ko yun pinansin. Basta gusto ko hanggang sa gumaling yung mga sugat. Kaso, di ba, may kasama pa siyang coronavirus.
andito naman, ang quarantine naman is 5 days. So, sabihin mo na hanggang Friday. Actually, Sunday kasi nagsimula, di ba? Chinik up ng Sunday. So, pinaka 5th day na is hanggang Thursday. So, dapat Thursday, kung wala na siyang lagnat, pwede ko na siyang ibalik ulit ng daycare o Hoy-Queen. Kasi nagtatrabaho ako eh. Diba? So, pwede ko na siyang ibalik. Kasi, syempre, ayoko pa. Then, o diba, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ko sila dinala ng pasyalan. Kung tutuusin, ang haba na, diba? Matagal na, magaling na talaga sila. Eh, bakit sinilagay mo kasi sa caption mo na ganun, gusto mo makahawa? Yung bahala na mahawaan. Ayun kasi yung nilagay ko sa caption ko. Dun sila kasi na-trigger lahat eh. Gusto kong sabihin na, syempre, content creator ako. Diba? Gumagawa ako ng catchy caption. So, ginawa kong catchy lang yung caption ko para pag nakita ng audience ko, papasokin nila yung content ko. So, pag pinasok nila yung content ko, babasahin nila yung buong post ko. Doon nila hindi pala ganito, ganyan. Hindi kasi, ngayon kasi, anong nangyari kasi, lahat ng nando doon, lahat ng nakakita doon na negative ang utak, in-screenshot yun. Tapos yun, ang pangit na ng mga sinasabi nila. Hanggang sa nanganak na. Pumunta na siya ngayon ng trade. Walang trade account, pero nanganak siya hanggang doon. Tapos yun, diba? Pero gusto kong klaruhin na magaling na po yung anak ko. Na okay po sila. Wala po nangyaring hawaan, wala pong ibang nahawa. Kung tutuusin, ito, 5 po yung anak ko, may 2 years old, may 5 years old, may 9 years. Ito 2 years old. This one na ito nagkaroon. Malinis oh, okay oh. Diba? Kung meron mang unang mahahawaan dun ng kambal ko, sila dapat. Hindi malinis oh. Diba? Yan, gusto ko lang linisin, gusto ko lang sabihin sa inyo, ito yung unang video na papaliwanag ko yung side ko. Ito yung una at huling pagkakataon na ipapaliwanag ko yung tungkol sa viral post na to. Sana tapusin nyo na yung issue na to. At kung marami pa rin concern sa inyo, kung meron man malapit sa akin na content creator, kung gusto nyo ako i-content, no problem. Pumunta kayo dito sa Hiroshima, dadaling ko kayo ng Shonika o ng pediatrician para maklaro sa inyo na talagang pwede na i-expose sa public yung kambal ko. Yun lang. Kasi yun, nagpapasalamat din ako sa lahat ng nakasama ko sa Facebook community, dun sa mga kapwa ko kasi hindi ko na halos kabisado lahat. Naaalala ko na lang sila, Marian Ramirez, Emerlita Miyazaki, Annabelle Yamashita, Nanto ka Mike, yung magaling magluto, yung cook. Tapos, di ko na yung pangalan niya, pero yung picture alam ko. Tapos, marami ako nakasama dyan. Nagpapasalamat ako, nakapasok ako sa circle of Facebook community nyo. Hindi man ganun kataas yung followers ko, pero mataas, napunta ako dun sa wide audience nang dahil sa support nyo lahat. Maraming salamat po. Sa ngayon siguro, hindi ko alam kung makakabalik pa ako ng Facebook. Pero siguro, papahinga na lang muna siguro ko. Tapos, i-enhance ko na lang siguro yung ibang mga platform. Doon yun na lang siguro ako hanapin. Kasi yun, again, nagpapasalamat po ako sa lahat na sumuporta sa akin sa Facebook na to. At nagsusorry ulit ako sa lahat ng nagalit sa akin. Sana naklaro ko po lahat sa inyo tong issue na to. Maraming salamat po.